Sino nga ba si Claudine Ko? Bakit bigla na lang siya nag-deactivate? At bakit kasama ang kanyang pangalan sa mga usaping konektado sa mga bilyong-bilyong proyekto ng DPWH? Mainit pa rin sa mga mata ng netizens ang mga usapin tungkol sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa gitna ng mga alegasyon ng katiwalian at pagdududa sa paggamit ng pondo, lumalabas ang pangalan ng ilang malalaking contractors na umano'y nakinabang sa bilyon-bilyong halaga ng proyekto. Dahil dito, marami ang curious sa kung sino-sino nga ba ang mga contractors na ito. Isa sa mga pangalang lumutang at pinuputakte ng kritisismo ngayon ay si Claudine Ko. Ngunit paanong ang isang lifestyle content creator ay nasangkot sa isyong ito? Narito ang buong detalye. Si Claudine Ko ay isang 25-year-old na singer at lifestyle vlogger na nakilala dahil sa kanyang content sa YouTube at Instagram. Sa kanyang social media, maliban sa mga music, nagsishare din ito ng mga hobbies, daily life activities at kung ano-ano pa. Doon rin makikita ang kanyang napakamarangyang pamumuhay na halos pinapangarap ng lahat ng ordinaryong tao. Panay-panay na travel sa napakaraming bansa na parang luluwas lang. Maliban pa rito ay ang pag-travel gamit ang private jet at ang mga koleksyon niya ng mga luxury brands na umaabot ng milyong-milyong halaga. Mula sa mga outfits, bags, shoes, at kahit mismong bahay na pag napanood mo ay tila sinasampal ka ng kahirapan. Dahil sa kanyang luxurious lifestyle content, marami ang sumubaybay sa kanya. Ngunit ang paghanga ng mga tao ay napalitan na ngayon ng pagkadismaya at naging mitya ng kritisismo. Ngunit bakit nga ba isang vlogger ang nadadawit sa kontrobersya? Ang sagot, ang kanyang pamilya. Nagumpisa ang mainit na usaping sa State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos noong July 28, 2025 nang sitahin niya ang mga kongresistang nakikipagsabwatan sa mga contractors na gumagawa ng mga substandard at ghost projects para sa flood control. Dahilan ng samot-saring sakuna at pagbabaha noong mga nakaraang bagyo. At noong August 11, sa press briefing at launch ng Sumbong sa Pangulo website, ay inilabas ang mga listahan ng mga flood control projects, pangalan ng mga contractors, at ang budget na inilaan dito. Pareho ang Highton Construction and Development Corporation at SunWest Group of Companies ay kabilang sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamalalaking bahagi mula sa flood control projects ng DPWH. Si Claudine ay may kaugnayan sa mga Ko. Tatay niya si Christopher Ko, na co-founder ng Highton Construction and Development Corporation. At pamangkin naman siya ni Rizaldi Ko o mas kilalang Zaldi Ko, na co-founder naman ng SunWest Group of Companies at dating chairman ng House Committee on Appropriations. Isang makapangyarihang posisyon na direktang may kinalaman sa paglalaan ng pondo ng gobyerno. Ang SunWest na dating kilala bilang SunWest Construction and Development Corporation ay isa sa mga malalaking contractors na nakakuha ng malalaking proyekto mula sa gobyerno. Batay sa datos na nailabas, ang kabuuang halaga ng flood control budget mula July 2022 ay umabot ng 545 billion pesos at ang 100 billion pesos dito ay napunta sa top 15 contractors. Sa halagang iyon, tinatayang 10 bilyong piso ang napunta sa SunWest Construction and Development Corporation para sa 78 flood control projects. Samantala, ang Highton Construction and Development Corporation ay tinatayang nakakuha naman ng 4.8 billion para naman sa 61 projects. Majority ng kanilang mga proyekto ay sa kanilang lugar sa Bicol, na ngayon ay iniimbestigahan ng Senado matapos lumutang ang isyu ng ghost projects, overpricing at umano'y hindi patas na bidding process.
Ilan sa may pinakamaraming naitalang flood control projects ng Hi-Tone ay sa Albay, Bicol, kung saan nakakuha ng proyektong nagkakahalaga ng higit 138 million pesos at may ibang proyekto naman na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Magmula 2022 hanggang 2023 ay pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng mga proyekto na nakuha ng Hi-Tone. Samantala, ang SunWest ay nakakuha naman ng pinakamaraming flood control projects sa Romblon na tinatayang aabot ng 1.5 billion pesos. Sa laki ng saklaw ng kanilang operasyon, hindi nakakapagtaka kung bakit kabilang sila sa tinatawag na top 15 contractors na madalas umano nakakatanggap ng malalaking kontrata mula sa DPWH. Dahil dito naging usap-usapan ang posibleng conflict of interest at ang pananagutan ng mga malalaking kumpanya sa tamang paggamit ng buwis ng taong bayan. Para sa maraming ordinaryong Pilipino, mabigat isipin na habang sila'y pawis at hirap sa pagbabayad ng buwis, may mga contractors na tila paulit-ulit na nakikinabang sa pondo para sa proyektong dapat sana'y nagliligtas sa kanila mula sa baha. Sa halip sa maraming lugar sa bansa nananatiling problema ang pagbaha at kawalan ng sapat na infrastruktura upang protektahan ang mga komunidad. Dito ngayon pumapasok ang pangalan ni Claudine. Bagamat wala siyang direktang kinalaman sa mga proyekto ng kanyang pamilya, ang marangyang lifestyle na pinapakita niya online ay nagiging mitya ng spekulasyon ng publiko. Para sa ilang netizens, tila wala siyang pakialam na habang maraming Pilipino ang naghihirap tuwing bumabaha, ang mga ko na may kaugnayan sa kanya ay nababanggit sa isyu ng flood control projects. Mahalagang linawin, bagamat walang ebidensya na nagsasabing sangkot mismo si Claudine sa mga operasyon o bidding ng mga kumpanyang ito, hindi maikakaila na ang kanyang pagiging public figure at social media personality na nagpapakita ng mga post tungkol sa mga luxury bags, shoes, outfits, mga mamahaling travels abroad, at paggamit ng mga private jets ay pawang insulto at nagiging simbolo ng kabilang mundo, na malayong-malayo sa buhay ng karaniwang Pilipino na araw-araw ay nagsusumikap, ngunit patuloy na nakakaranas ng pagbabaha, mga sakuna, at traffic, na dulot ng mga kumpanyang pinaghihinalaang nakinabang sa bilyong-bilyong pondo ng gobyerno. Dahil dito, dumami ang batikos at intriga na nagtulak kay Claudine na i-deactivate ang kanyang social media accounts. Marahil simpleng hakbang niya ito upang iwasan ang negatibong komento. Pero para sa iba, lalo lamang niyang pinapainit ang mga hinala. Bakit kailangang mag-deactivate kung wala namang dapat itago? Ito ang mga tanong na patuloy na umiikot sa isip ng publiko. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Senado, isa ang malinaw. Ang imaheng iniwan ng mga flood control projects ay hindi seguridad, kundi pagkadismaya. At sa gitna nito, ang kritisismong natatanggap ni Claudine Co ay nagiging simbolo ng galit ng taong bayan laban sa mga negosyante at politiko na hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng taong bayan. Ikaw, ano opinion mo sa issue ito? Leave your comment below. Para sa mga news updates at features, manatiling nakatutok dito sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global. Thank you for watching! Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.